Mula sa FM Radio at PRTV Newsroom, ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes. Narito na ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. At ito po ang ating unang balita. Bumilis ang galaw ng Tropical Depression Basyang habang nananatili ang lakas nito sa silagang bahagi naman ng Mindanao. Ayon sa pinakahuling ulat, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa 895 kilometers ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 km per hour malapit sa sentro at pagbugso hanggang 70 km per hour at kumikilos ang bagyo sa direksyong west-southwestward sa bilis na 20 km per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 210 km naman mula sa sentro. Dahil dito, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa katimugang Surigao del Sur, na kinabibilangan naman ng mga bayan ng Caguait, Marihatag, San Agustin, Barobo, Tagbina, Hinatuan, Bislig City, Lingig at Lianga. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat sa posibleng epekto ng malalakas na hangin at pag-ulan, lalo na sa mga mababang lugar na madaling bahain. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, kumpiyansa ang palasyo na maaaresto ang mga high-profile na mga kriminal kasama na tinukoy ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sinabi naman ni Castro na tuloy-tuloy ang ugnayan ng gobyerno sa International Criminal Police Organization o kaya Interpol para mahanap si Ko. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na wala pang red notice na inilabas ang Interpol laban kay Ko. Magugunitang si Ko ay nahaharap sa mga kaso dahil sa anomalya sa flood control projects. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, pinag-aaralan pa ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang deregulation sa mga airline industry sa bansa. At kasunod ito sa reklamong natatanggap niya na labis ang taas ng pasahe sa eroplano patungo sa mga tourist destinations sa bansa kesa sa airfare naman na patungo sa ibang bansa sa Asia. Hiniling na rin ng Department of Tourism sa Civil Aeronautics Board o CAB na magpresenta ng buwan ng ticket pricing para sa mga eroplano. Una nang ipinaliwanag ng Civil Aeronautics Board na ang mataas na pasahe o pamasahe sa mga eroplano ay galing sa iba't ibang travel agencies sa bansa na nag-aalok sa mga local tourist destinations. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan naman mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.